Okay, sagutin po natin itong katanungan ni Sir Greg Makayan. Paano pag sinaway mo yung asawa mo na babae sa barkada tapos sabihin lang sa'yo na wala naman kami ginagawang masama tapos napapabayaan na ang pag-asikaso sa pamilya, ano pakiramdam mo? So anong pakiramdam ko? Unang-una, papayuhan muna kita. Bibigyan kita ng dahilan kung bakit barkada, kung bakit laging nasa barkada si Mrs. Kasi bilang babae, opinyon ko lang 'to ha, pero alam ko maraming babae yung mag-a-agree sa'kin. Bakit nga ba kami nakikipagbarkada o bakit kami nakikipagkaibigan? Kasi dun sa taong kaibigan namin o barkada namin, dun po kami nakakaramdam ng comfort. Nakikinig sila sa amin, nakikinig sila sa akin kapag nagkwento ako ng hindi ako hinuhusgahan, naiilabas ko yung sarili ko sa kanila. Oo, pinagsasabihan ako pero hindi ako sinasaktan or hindi ako, kumbaga hindi ako pinagsasalitaan ng masakit na salita. Para sa akin ha, dapat kaibiganin yung mga lalaki, yung asawa nyo. Kapag nagkwento sila sa inyo, pakinggan nyo muna. Saka kayo mag-react. At wag nyo silang husgahan. Pagsabihan nyo, oo, kung may mali siyang nagawa doon sa kwento niya sa inyo, pero wag nyong sasaktan or wag nyo siyang huhusgahan, yung mga asawa ninyo. Kasi, kaya nandun yan sa barkada, kasi doon siya nakakaramdam ng comfort. Kumbaga, naiilabas niya yung sarili niya doon, hindi siya nasasakal, hindi siya nahuhusgahan, nagagawa niya yung gusto niyang gawin doon, nasasabi niya yung gusto niyang sabihin. Pero kung ikaw, asawa ka, kaibigan ka ni asawa mo, sa'yo niya sasabihin yun. Magiging transparent siya sa'yo. Kasi alam niyang kahit sabihin mo yun sa kanya, kahit may kasalanan siya at sabihin niya sa'yo yung kasalanan niya at hindi mo siya huhusgahan, pagsasabihin mo lang siya, sa'yo na yun sasabihin. Kumbaga, ikaw na yung magiging comfort person niya bilang asawa. Yun lang po. Kinumpare ko lang po na yung barkada is naiilabas niya yung sarili niya doon. Nakakapagkwento siya na hindi siya nahusgahan. Na ipapakita niya yung sarili niya na hindi siya nahusgahan. Baka kasi walang nakikinig sa kanya doon sa bahay niyo. Na dapat ikaw bilang asawa, ikaw yung unang-unang makikinig sa kanya. Oo, pagsasabihan mo siya, pero hindi mo siya aawayin, hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya huhusgahan. Tapos, ang maipapayo ko naman sa'yo, kasi baka si asawa, hindi aware na mali na pala yung ginagawa niya. Ang maipapayo ko lang sa'yo, kausapin mo siya na malamig yung ulo nyo pareho. Ipaliwanag mo sa kanya na, asawa, pinagsabihan na kita dati. Pero uulitin ko lang sa'yo na parang napapabayaan mo na itong pamilya natin dahil sa kakabarkada mo. Baka naman pwedeng bawas-bawasan mo. Sa una, hindi makikinig yan. Sa una. Pero kung nararamdaman niya na kayong lalaki ay nakikipagkaibigan sa kanya at kino-communicate mo siya, pinapakinggan mo siya, pinagsasabihan mo siya kung may nagawa siyang mali, pinapaliwanag mo yung gusto mong sabihin sa kanya bilang asawa. Kasi mas mahalaga yung naiilabas namin mga babae, yung sarili namin sa inyo, nang hindi kami nahuhusgahan ng asawa namin. So kung kami, nagagawa namin yun sa barkada namin at sa inyo, hindi, mas pipiliin namin mga babae yung barkada namin palagi. Mas gusto namin silang kasama, mas gusto namin silang kausap. At syempre, naiilabas din namin yung sarili namin sa kanila. So, yun po ang masasabi ko sa iyo, sir. Pag-usapan nyo, ayusin nyo, maayos naman yan. Kasi baka, yun nga, yung sinabi ko sa iyo, baka walang nakikinig sa kanya dun sa bahay nyo na dapat ikaw yung gumagawa nun.